Magandang buhay at welcome sa isa na namang masarap na episode dito sa kusina ni Dan Levy. Sa araw na to, isa na namang napakasarap na restaurant-style recipe ang ating lulutuin. Magluluto tayo ng pork ribs in tomato sauce. Magpainit lang ng konting mantika sa ating kawali na paglulutuan, tapos igisa na natin yung ating bawang. At yung bawang natin ay hiniwa lang natin yan o tinadtada rin ng pinong-pino. Igigisa lang natin hanggang maging light brown yung appearance. Pag okay na yung ating bawang, isunod na natin yung sibuyas na puti natin. At maganda yung recipe na to pag medyo marami yung bawang na gagamitin natin at saka yung sibuyas. Yung ating sibuyas, gigisa lang natin hanggang sa maging translucent yung appearance or yung naaamoy nyo na yung bango ng ating sibuyas. Tapos, sunod na natin yung ating kamatis. At yung kamatis natin ay hiniwa lang natin yan sa katamtamang laki. Ginawa nating cubes. Nang sa ganon, mas madali nating lutuin. Habang ginigisa natin yung ating kamatis, sabay na natin yung dahon ng laurel. At medyo i-crush lang natin ng konti to para lumabas yung aroma. Tapos tuloy lang natin yung paggisa ng ating kamatis hanggang sa maging mushy yung appearance. Ngayon, pag okay na yung ating kamatis, susunod natin dito ay ang ating tomato paste. At gumamit pa ako rito ng mga 3 kutsara na tomato paste. Igisa lang natin saglit, siguro mga 1 minute or 1.5 minute nating igisa yung ating tomato paste. Nang sa ganun, maluto pa natin. Pag okay na yung ating tomato paste, yung ating kamatis, lagay na natin yung ating pork ribs. At gumamit pa ako rito ng baby back ribs ng baboy. Tapos gagawin natin dito ay i-braise lang natin yung ating pork ribs. Siguro mga nasa 3 to 4 minutes natin siyang i-braise. Low flame lang yung gagamitin natin para hindi masunog. Tapos lagyan na natin to ng crushed black pepper. Ngayon kung wala kayong peppermint, pwede kayo maglagay lang ng half teaspoon na crushed black pepper or pamintang durog. At maganda yan pag medyo marami-rami ng konti yung pamintang durog na ilagay natin. At yung recipe natin na to, hindi lang masarap na ulam. Napakasarap to gawing pulutan. Tapos lagay na rin tayo ng soy sauce. At maglalagay rin tayo ng oyster sauce. And by the way, para sa kumpletong ingredients list at tamang timbang ng ating recipe, sinulat ko po sa description box. Tuloy lang natin yung paghahalo. Then after 4 minutes, nag-iba na yung appearance ng ating pork ribs. Gagawin natin dito, lalagyan natin siya ng tubig at maglalagay ako rito ng 1.5 liters. Kasi gagawin natin dito, medyo may sauce yung ating recipe. At the same time, pakukuluan natin to ng mga 30 minutes or hanggang sa lumambot yung ating pork spare ribs. Tapos lagyan din natin to ng isang pirasong broth cube para ma-enhance lalo yung lasa ng ating recipe. Tapos lagay ako rito ng half tablespoon na brown sugar. Ngayon pwede kayo gumamit ng honey kung meron kayong available sa kusina nyo, pwede kayo gumamit. Tapos naglagay na rin tayo ng asin. Takpan natin to for 30 minutes or hanggang sa lumambot yung ating pork ribs. After 30 minutes, check natin, nag-evaporate na yung sabaw natin at medyo lumapot na yung sarsa natin. Haluin natin. Ngayon tikman nyo, pag konting matabang pa ng konti, pwede kayo magdagdag pa ng konting asin. Tapos lagay na natin yung ating red at saka yung green chili. Ngayon kung gusto nyo nang maanghang yung recipe na to, pwede nyo tagtadin yung pulang sili na yan at saka green chili para mas maanghang. Tapos lagay na natin yung ating spring onion. At sisimmer lang natin to for another 1 minute. Para lang maghalo yung aroma ng ating spring onion doon sa ating sarsa.
Pagkatapos nito, pwede na natin ilipat sa ating serving plate. Tapos para maganda lang yung presentation natin, nag-garnish tayo ng spring onion. Nako, magsandok na ng maraming kanin at sigurado mapapasubo tayo. At sigurado po kung nagustuhan nyo yung ating recipe sa araw na to, please like and share the video. Tapos kung bago po kayo sa ating kusina, please don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. At huwag nyo na rin kalimutan na i-follow yung ating kusina sa Facebook. Thank you for watching at ito ang kusina ni Dan Levy.